Ang tubag nato sa Salmo nag-ingon, ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Sa una sang pagbasa gihisgutan dinhi nga dunay tubig nga nagdagayday gikan sa tuong bahin sa templo or the east side sa silangan. O kining maong tubig nagsigig agas na nag-anam og kalawom hangtod nahimo nagyong suba. Nya matod pa diri sa unang pagbasa, ang tanang kahoy nga connected aning maong tubig magsigig pamunga, makaon ang ilang bunga, unya tambal ang ilang dahon. Pasabot mahimo silang mapuslanon. O kining maong tubig, mga igsoon, mao ni si Jesus. Unya ang atong baha kaning gitawag og linaw sa makaayo nga tubig, mao ni siya ang atong 7 sacraments. Kay kanang gitawag og naabli nga tuong bahin sa templo nga naa nag-agas ang tubig, mao na siya ang kilid ni Jesus nga gidugsak sa bangkaw og niagas ang dugo og tubig. Nao na to di ba ni naalagi na ano na sama din ni ani lingay mong tupad ina sugot kag dugsakon imong tuong kilid, sugot ka ang dugsakon ba okay ni mo dili wa mo'y ayong pagbunyag nato muratag mga kahoy nga gitanom diha niining maong sapa, kay niambit naman ta sa nagbaha nga grasya sa kilid ni Jesus. Ako nang gikaingon, mao ni ang 7 ka sakramento, nga ang unang sakramento mao ang bunyag, mao nang matanom na ta diha. Nya expected sad ta nga mubaha sa tangadto sa uban samas mga kahoy nga nagtubo dito nga magsigig pamunga, mamunga sa doon tatag mga bunga nga makaayo sa atong isig katao o mahimong tambal ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Sa ato rong mga politisyan sa Team Marcos, Team Duterte, mao man ni ang atong major nga mga team sa politika karon. Kinsa Manila ang dunay bunga nga naghatag og kaayuhan sa mga tao, ang Team Marcos o Team Duterte? Ay lagtubag diha las inyong kasing-kasing. Unya human og mamili tag kandidato manaa mas Team Marcos or Team Duterte, kinahanglan nga atong pilion kadtong naghatag og maayong bunga. Kana bang nakalipay natong mga Filipinos dili makasubo, pero di man gyud maingon malipay ang tanan, at least ang kinabag-an. Nya unsaon man pagkalipay sa kinabag-an, basta ang atong leader masimbahan man o maggobyerno muatiman gyud sa nanag-antos kaning labing ubos. Muna si Kristo man ang ato sang model, siya ang tubig, pero siya sa ang atong model sa dihang nagpakatao siya, isip atong leader, muna siya makabuhi nga bunga ang paghatag o kalipay sa atong isig katao. Gilingay mong tupad, yung nalipay kang nagtupad ta. Lipay, kanang wa mulingi, murag wa ginay bunga. Muna si Kristo, model man siya nato, unsa may ang gibuhat. Wa siya kaila sa tao. Ang tao sa duwa kaila niya. Pero kining tawhana nagantos sa sakit, paralyzed siya, 38 years na. Why nagpakabana niya kay daghan sa kay ditong masakiton. Niya gila-ila ni Jesus, ana luoy in taon kaayo, ingos Jesus. Ako na deka, 38 years nga paralyzed, maulagi Lord.
Mao lagi sir, ana. Siya niya gusto pa kang maayo. Ana. Kung kamo pa'y pangutan-on ni Jesus na kay sakit 38 years na, gusto pa kang maayo? Ayaw na lang, tiwasuno na. By that time, na 38 years na kang nagikalakaw, murag tiwasuno na manggana, ay na lang pangandoy. Pero si Kristo, wa siya maghuwat. Kaya niingon mang tao, wa manggoy makaalsa na ako padong at tos tubig. Kaya mulihok man tong tubig, basta mo gawas ng power kunos Ginoo dito. Dadon na itong masakiton, basta mahumol ka dito, nga nilihok ang tubig, kana maayo ka. Siya, maunhan naman siya, maalihan, mandigit siya katos maus tubig. 38 years na siyang kasigig suway-suway, ana. Looy, no? Kitang mga Filipinos, pila nakakatuig na nag-antos taaning atong hunger. Kita ba, mga Filipinos? Akong nadunggan, gasugod ni atong Marcialo, nga daghan kay tagpag-antos din is Pilipinas, maubit atong siging demonstration, hangtod nag-people power. Kanus aman tong nag-people power ta? 1986. Ana. Gikan ato hangtod karon pila na katuig? Kamulay kwenta dia. Sobra na 38 years, oy. So ang Pilipinas karon gaantos og maayos, kagutom, sa kalisdanan, unemployment, ana. Mo na mangita tag mga leader sama ni Jesus nga mutan-aw sa kalisod. Ang problema ros Pilipinas, dili si President Duterte nga kinahanglan gyung ipriso sa ICC, dili si Vice President Sara nga kinahanglan gyud nga ma-impeach, dili sad si President Marcos, dili sad ang mga senador or mga congressman. Ang problema nga atong atubangon isip mga Pilipinos, kinig yung kagutom, kining sala sa graft and corruption. Karon kanina sa mga terorista, mga NPA, gipamatay ang mga tao na sad, i-video pa, naaroy bagong video nga ilang gipangpatay ang mga sundao, mga kafgo ba to, ilang gipangpatay, gibidyohan, unya, gi-upload, naagyon na ang ilang mga naong, ambot, ipatawag ba ka na sa, sana, quadcom ba na? Hilig maganila mo patawag, fake news ba na, o tinuod ba to, wa takibaw, ipatawag, unta na, para maklaro, kay sunan ka, singgit-singgit pa mabuhi ang sa to ilang gisinggit. Nanay na kaning bisyo, kaning drugas karon na porti na sad, nanay na nag-video samtang nagsuyop sila ila ng himuong content sa ilang TikTok, sa ilang Reels. Prostitution, mga sala kini nga social sins nga mo'y problema gid nato kanig yung ingon ana, labi na ng graft and corruption. Nangawagtang atong kwarta perting dagku ang kwartang nangawa ganita kibaw hain gigamit gyud to. Nya pun-an dayon aning atong mga nangadaot nga environment. Mo nang kusog na kay ta mo baha karon, flash floods, niya pay linog, niya pay bulkan nga nibuto. Dili tao ang ato rong problema kung dili kahimtang. Og ang ato untang pilion, mga tao, mga leader, sama ni Jesus, mutan-aw sa tinuod nga kalisdanan, dili magsigig pangaway sa iyang isig katao. Dinhi sa atong ebanghelyo, si Jesus, giayo niya ang masakiton. Tanawa ragod ang ilang mga leaders, ang leaders sa mga Hudiyo, nasuko nganong giayo sa adlawng ipapahulay. Pagka mga buangon. Si Jesus nga mo'y nagtabang sa tao nga masakiton, ila na sa noong gustong patyon, kay nganog yung nisupak sa balaod sa adlaw ng ipapahulay. Usahay, masubraan ta ka legalistic, dili na hinuon ta ka kita sa tinuod nga problema. Og para nako mao ni nahitabo karon sa atong mga gobyerno, sige silang ginukuray ana, siging hearing diha, gagasto ra bata ana nya kana ra bang ilang gigastos hearing. Ang ato ra sa nang buhis
Nya wa gyud ma-address ang atong tinuod nga mga problema. Dili tao ang atong problema karon, pero kay wa man gi-address ang tinuod nga problema, dunay mga tao nga mipasamot sa atong problema. Mga leaders ra ba ni sila? Nya nang-apply ra ba ning uban ani og pa-re-election? Unsa man i-re-elect nato sila o dili? Kita nalay mag-igo. Muna mamalandong ta atong ampuan nga makakita tag mga leaders nga motabang gyud sa atong kalisod. Dinhi sa atong parokya unsa may tabangonon dinhi karon? Husga. Kana nahibaw mo dai mo nga slots ang atong problema. Unsa may buhaton ninyong naay mga naamoy tuburan sa tubig, inyo naamoy kwarta diha 100 pesos. 100 pesos raman ni nasay 500. Unsa may inyong buhaton sa atong slot? Paliton. Ana. Ikaw niya pa der kay maglisod na sad mi dire. Di lagi mo maglisod kay sama sa kahoy nga natanom sa kilid sa suba, dili mohonong ang pagpamunga. Na magay pobre kayo nato dinhi nga slaughter. Di lang kumusultis ngan, nagtrabaho ni siya isip katabang, maid ba? Maid. Iya ginanggi paningkamutan kada sweldo, nya kada semana man siya mo sweldo, kada sweldo mo palit gid siya labing minus usa ka slot. Unsa man? Sokol mo ani? Dugay-dugay na gid ni siya. Og nahimo gid na siyang consistent. Muna salamat kay sa ato mga slaughters. Mao ni ang ato karong update sa atong slots. Ang atong SBF DAG kaning atong paras kumbinto niabot ng atong halin og 54,048 ka slots, na apay 5,952 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya do na sad ni 16 slot challenge nga tag 8,504 na ang atong nadawat. Ang para sa atong Holy Week celebrations o sa fiesta kaning atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP niabot na sang atong halin og 14,406 ka slots, na pay 55,594 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 503 na sa datong nadawat. Daghan pa kay ni siya, no? 55,594. Niya ang atong gitarget ani nga mahurot unta ni karong May 3. Napayo sa kabuan og duha ka adlaw. Kaya kaning hotdon. Mahurot kaning palit. Kung inyo lang yung ipabaha ang inyong bunga, tag 100 ra gud na. Niya ang atong itabang ni Father Arnel Ponce sa iyadtong simbahan kaning haligi para ni Mama Mary HPMM, nahalina na sa tag 8,958, na apay 3,042 ka slots nga available, na sa ni 20 slot challenge nga tag 2,000. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kay sa atong ginagmayng paagi. Wa ta maghunahunag baos except gracias Ginoo na malita ning slots. Nakahimo tag daghang mga nindot nga activities, nakapakaon tag daghang mga pobre, gani natukuran na tog balay ang ubay-ubay gyud nga mga pobre nga way hapit balay tungod ni sa atong pag-ambit sa healing water of Jesus. Unsaon man nato ni pagpadayon, atong tan-awon kanunay ang panginahanglan sa atong isig katao. Dili ta magsigig tan-aw sa atong personal nga mga panginahanglan. Muna si Jesus wa magpasikat, ni exit gani siya, nya niingon dayon siya sa kaning tao nga naayo pag ikaduha nilang kita, ayaw na pagpakasala. Kay ang sala maoy babag sa atong pagduol, pag-ambit sa tubig nga makabuhi.
sala. Munang dunay ni first communion nato karon o ni first confession si wako kailaan limot ko Maria. She is growing in Dubai. She cannot speak Cebuano but can understand a little. Pero she, with her family, very interested to be fully in communion with Jesus. That's why she sought to confess and to take First Communion this morning. So let's give her a round of applause. Thank you, Maria. And from then on, we hope na she will also impart to other people the graces, the way we also impart our graces to others as we continue communing Jesus in this Eucharistic celebration. Kaning atong pag-ambit ni Kristo dinhi, sama unta ta sa mga kahoy nga gitanom diha sa tubig sa Ginoo, mamunga ta ngadtos uban. Usa ni ana pagpamalit og slots. Ikaduha, ang pagpili og mga nasudnong leaders karong panahon sa eleksyon. Sa Dios non gyud nga pagpili. Di ta magpadaog ang mga kwartang ipanghatag, dili ta magpadala ang mga influensya nila sa atong kinabuhi. Tan-aw nato unsay ilang gihimo para sa atong nasod. Unsa sila ka committed nga mo sumpo niini karong nag-anam na gyud ka kuyanap nga mga sala sa atong nasod, labi na gining terrorism, killings, kaning mga bisyo, graft and corruption, drugas, o mga kaning pagkabakako na sa atong katilingban o pagka-immoral sa kadaghanan nga ila nang ipagarbo ang ilang mga bisyo na kaniadto ikauwaw nato. Kaniadto dakong krimen ang maong butang, pero karon ila nang i-reels sa dihaan ng social media. Duna unta tay mga leaders nga mosumpo ani, apan kana mga leaders nga muralagwa o dili gani ganahan mo hisgot ani, di gani mo condemn ani, ato gyud nang papahuwayon lang usa kay they are not needed at this time. Mangita tag leaders nga Christ-like. Sa atong unang pagbasa, isgutan dinhi nga ang Ginoo nagsaad gyud og nindot nga kinabuhi para sa mga Israelita nga bisan pa og sila nakatagamtam nga murag gisilutan, ibalik gyud sa Ginoo ang nindot nilang kahimtang. Gani naapagi argumento nga butang nga niingon kuno ang mga Israelita tungod sa ilang mga kasakit nga naagian, niingon sila gikalimtan na mis Ginoo. Di ba na may panahon nga kanang makaingon tang mura man gikalimtan sa Ginoo, pero niingon ang Ginoo makalimot bagod ang inahan sa iyang masuso nga anak, dili gyud. Pero na kunoy panahon nga makalimot ang tawhanong inahan sa iyang masuso nga anak, pero ang Ginoo di gyud malimot paghigugma o pag-atiman nato. Sige lingyay mong tupad ingna kaybaw baka nga gihigugma kas Ginoo ingna nahibaw ka ang gihigugma kas Ginoo. Usahay ma-discourage ta tungod kay magpangita tag gugma gikan sa tao. Kana bang atong isig ka tao natay mga expected persons nga mohigugma nato. Nya kung dili gani nato sinati ang ilang paghigugma, mura dayon tag mahiubos, ma-discourage.
Mga asawa, mahiubos kung di na mo text ang ilang bana. Nya busy kayong tulpok sa cellphone pero di gyud mo text sa asawa. Ana man na sa usahay nga tan-aw nimo imong asawa, sige lang yung text sa cellphone pero wag niabot nga text diha nimo isip bana. Mga anak, hala, naa lang yun ang naong sa cellphone, siging tukdok anang cellphone, pero di yun ka-text sa ilang ginikanan. Ana man ayaw na lang diha pangita o pagtagad gikan aning mga tao, kay kanang tao dali kay na malimot. Pero matod pas Ginoo, labaw gid siyang nahigugma nato. Siya'y muhatag nato og kinabuhi. Muna din sa atong ebanghelyo, giangko niya ni Kristo nga ang amahan, iyang yung amahan. Nya nasuko kay itong mga Hudiyo kay nganong nag-angkon-angkon kas Ginoo nga imong amahan. Kita sa gitudluan sa tang Kristo, ingna ninyo ani pagampo, amahan namo. Ana. Pero dunay gisultis Kristo dinhi. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Nilingi ana sa dimong tupad ing na liwat kas amahan, naliwat kas atong amahan. Angotan ako no. Unsa may timailhan na liwat ta, dili las naong. Naong usahay ka ng naong. Dali raman na mo liwat-liwat kay usahay gani ini kataos bata maliwat mas artista kay ang mama gasigig tan-aw sa artista, idol kay niya. Usahay gani maliwat sa naong sa pari kay ang mama gasigig simba. Niya samtang nagmabdos gipangalaan niya ang pari pagkatao liwat gyud pari. Anang pertiin taong pangigis bana kay suko kayong bana abin niyag nakatampo gyud ang pari no. Mao na hinimbahon man kayo. Ana man na muliwat-liwat ba. Pero ang nindot gyud ang batasan ug ang binuhatan hain man maliwat. Ana nya kay ang atong amahan sa langit nahigugma man sa tanan, matud pa gani diri para sa mga buutan ihatag niya ang grasya, para sa mga makasasala ihatag niya ang pasaylo. Sa ato pa buutan jud kayo ang amahan. Kinsa man ninyo dinhi ang hangtod karon wa na gyoy gidumtan nga tao. Taas ang kamot. Taas lang ba? Una, nganong wa may niisa ninyo na agid mo'y gidumtan? Ayaw. Tanawa ha, ang buutan hatagi o grasya, ang buangon hatagi pasaylo. Pasaylo. Aron wa na gitay dumtan. Mao na nga importante kaayo ning makailagid tas amahan. Nya gahisgot ra ba dinhi si Hesus nga matod pa niya ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga anaa sa ilang lubnganan. Kana day mga gipanglubong mabuhi nagbalik. Mo nang moingon bitaw ko kana magmisa kog patay, moingon jud ko ayaw mo kaguol nga namatay ni karon siya kay buhi man ni ang iyang kalag nya pabangonon gid nas Ginoo. Pero matod pa niya dire, og manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, pasabot samtang buhi pa, mabanhaw og mabuhi. Og kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. So mabanhaw ra gid itang tanan. Di gid ni mamatay ang atong kinabuhi. Pero dunay duha ka mga kahimtang. Dunay mabanhaw aron musod adtong kinabuhi nga way katapusan katong langit ug naa say mabanhaw
aron silutan. Kanang mopalit mog slot, nya human mamatay mo. Unsa man na, inigsilot, inigkabanhaw na ninyo, unsa ka na, silutan mo o adto mo sa kinabuhi? Kusga. Mura mamog mga patay. Kinabuhi. Wa day mo siguro, palit yung kag slot, imo gunang gihatag imong kwarta nga ni simbahan. Adto jud ka ana sa kinabuhi. Nya kanang naa kay kwarta, tag 100 naman ni atong slot, nalay usa nga 500, duha ang tag 100. Naa kay kwarta nga 1,000, nya di jud ka mo palit og usa ka slot, bisag 100 na lang. Nya abot yas unahan, mabangga ang habal-habal nga imong gisakyan, nya mabuak imong patay ka. Inigbanhaw nimo, asa man ka padong? Adto ka sa kinabuhi o ari ka sa silot? Ato na lang ng bana-banaon. Murag, wa man jud kay gibuhat nga maayo, kay para ra mas imong kaugalingon, adto gyud ka ana sa silot. Labaw na gyud kung nagdumot ka, kay naay nang utang nimo, wa gyud mo bayad, niabot na lang Holy Week, wa lang yapon mo bayad, nya di ka pasaylo na musamot na gyud na nga perti na gyud dako as imong problema, kay nga naman nagdumot gug ka. Ang gustos Ginoo pasaylo. Karon do magpasaylo ay man ta, mangayo tag pasaylo, mangumpisal ana. Mo na mga igsuon sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ang Ginoo maayo og maluluyon. Ato ginang paningkamutan nga masunod na nato ang kamaluluyon sa Ginoo. Dili pwedeng maayo kag binuhatan pero di ka maluluyon sa mga dautan. Mabutanang kita di kita mulambo dinis Pilipinas tungod aning atong crab mentality. Kusog man ta mutahod sa Ginoo, kusog man ta manimba isip mga Filipinos, daghan man ta dinig mga nindot kayong debosyon, Santo Niño, Nazareno, mga Birhes Guadalupe, Birhen sa Lourdes, daghan kay ta dinig mga San Vicente, ana. Kay ganahan jud kay ta nga kana ganing maghimo og mga debosyon. Pero nganong di man kita mo asinso isip nasod tungod na sa atong crab mentality, kanang kusog sa kita mohimog dinumtanay hasta atong mga leaders, masimbahan man or gobyerno na agid ng dinumtanay. Hilig kita ng kanang mag-contest gyud ba? Kompetensyahay gyud. Mo na nga ato unta ning gubon. Nya unsaon man paggubaan ning atong batasan, magsugod ra gid ni sa mga leaders. Natanawa ko no ninyo ron sa mga nanagan nga mga politisyan, kinsa Manila ang dunay gugma para gyud sa tanan. Kana bang liwat-liwat sa Ginoo ba nga kamaong mo pasaylos mga buangon, nya kamaong mo paubos, dili magsigi og pangangkon nga ako ni naamoy nakitaan. Uy, panubag mo wa pa mo'y nakitaan. Hapit na ra ba? Mayo 12, wa nakaabot og pila na lang kaadlaw. Sa kabuwan na lang kapin. Duol na lang kayo. Muna nga karon maniid gitag maayo. Kay pinaagi anang atong pagpili, anha diya magsugod sad ang kausaban. Naanataroy mga lata na kaayo nga mga kinaiyang. Hinaot unta nga mabag-o ni ba? Kanang kamao na gitang
mo puyo og kinabuhi nga makapalambo nato, makapahiusa nato og makapawagtang aning mga dagko kayong sala, labi na gining drugas, kaning korupsyon, pagsigig pangwarta, kaning ni ang mga terrorism, masulbad na ning kagutom, unemployment, kaning ni ang mga kalisod yun aning pagpa-ospital. Kanang grabe kayo, bisan lang ganis maintenance nato sa mga tambal, sa mga masakiton, galisod. Mangayo pagi dinhi sa simbahan, maintenance ragod na. Pwede ragod unta nag-ilibre sa gobyerno, pero nahurot na sad kuno mga libre. Ana, tungod ni sa atong mga leaders nga atong napili ni atong niaging mga eleksyon nga karon dili kay sila magpakabana. Ngunang ato gining siguroon nya gawas nga magampo ta nga husay, hapsay og matinud-ano ng atong eleksyon, ato pagid nang suportahan sa atong kinasingkasing nga pagpili. Nilingi ay mong tupad ing na kinsaroy imong pilion. Na pwede mangopya ta diha. Ay lang mo anang pagkopyahay, walang tay kopyahay. Isig lang tag pamalandong, basta ang atong basihanan nga Diyos non gyud nga pagpili. Dili lang tungod sa gihatag, tungod sa kasikat, tungod anang maay kay nimong mo tagad-tagad, dili na. Labi na karong panahon sa eleksyon, pulos-pulos gina sila maayong mutagad. Wa gyud mapili ana nila, smile ginagmaayo. Mo natanaw nato ang katong wapay eleksyon. Labi na ginang mga tao karon nga mukalit lagtunga basta ting eleksyon na. Nya kung wa na gani eleksyon samtang galingkod dito sa pangatungdanan, wa gyud hapit binuhatan nga makita nato og mabati. Ato lang nang papahuwayon. Kanang mga tao nga wa gani kalingkod pero gasigig tabang, gasigig trabaho para sa kaayuhan sa atong katilingban, kana mo'y atong atimanon, kanay atong pilion. Mga igsoon, ang nahitabo karon sa nasod nga muratag nasyak sa mga panghitabo. For example, impeachment, sulod lang sa pipila ka oras, mga around 9 hours, na humanda yung impeachment sa Vice President. Pagpadala ngadto sa gawas nasod, foreign court, sa atong former President, sud lang sa mga 12 hours, kaabot ba itong 12 hours? Napadaan na ngadto sa ICC, nga wa gani mo agi sa ato dinhing normal legal processes. Mga shocking kayo ni nga kanang panghitabo. Mo nang dita maghuwat nga naapay daghan pa ug dagko pa nga mga shocking events. May lang tag shocking events nga makaingon tang wow, kanindot. Nindot unta na. Ang kuyaw ming tangano man, ingon ani na lang gid ta kauyamot, ingon ani na lang gid ta kawa nay bili. Matud pa sa ato mga pipila ka mga OFW, kung ang tao nga nag-alagad sa nasod sama ni former President Duterte, kung dunay accusation nga nakasala, accusation pa lang ha, gipapha man guys atong nasod o gilabay ngadto sa laing nasod, unsa naka ang mga OFW nga dunay kaso, ang uban gani gikonbikto dito sa mga nasod nga ilang gialagaran, ato pabakahang mapabalik dinhi. Inana ba? Kamo naaman mo yung mga kaliwat nga mga tuas gawas nasod, kung makasa to, mulaban pa kaha ang atong mga opisyal sa nasod, mulaban ka ani mga atong mga isig ka Pilipino, labi na ginang mga gi-accuse lang dito, gipasanginlan lang dito, giinitan lang, mulaban ka ta aron mabalik sa atong nasod nga niya gani gi-accuse nga ato gyud dinhing
Kauban ni agis atong nasod, gilabay man gyud nato ngadto padong sa gawas. Ingon ana na kanabitang murag huyang kay ang atong relasyon isip mga Filipinos tungod aning mga panghitabo. Mao na nanginahanglan tag mga bag-ong leaders nga kamaong mopakita nga naghigugmaay ta. Kana bang batasan bitas Ginoo nga nag-ingon, malimot pa ang inahan sa iyang anak nga masuso pero ako di jud ko kalimot ninyo. Pasabot mo na lagi na, kung buutan ka, tagaan ti kag grasya. Kung buangon ka, tagaan ti kag pasaylo. Ingon ana ang makapayunite nato. Dili kay dumot to the max, dinatugay to the max, pinatyanay to the max. Tungod lang gid anang kwarta, gahom o honor. Luoy kay ta ana, no? Manindog na ta. Si Kristo mga igsoon mianhis kalibutan aron ta maluwas. Nya ang Ginoo kay nasayod man nga limitado kaayo ang atong kapasidad pagdawat sa manluluwas or sa kamatuuran, iyang gipasiunhan pagpadala og mga propeta, labi na gyud mga leaders sa katawhan nga pinili sa Ginoo. Ug usa ni ana mao si Moises. Si Moises mao'y nisugod pagtigom sa piniling katawhan sa maong ang Israel ug naghimo siya katong mga sugo. Siya'y midawat sa sugo sa Ginoo katong 10 Commandments aron maluwas ang piniling katawhan. Unsa may kinaiya ni Moises? Ang kinaiya ni Moises pupariha rasad sa kinaiyas Ginoo. Nya sa dihang nga tawo na si Jesus, iya na diyong gipakita ang tinuod nga kinaiyas Ginoo or kinaiya sa usa ka motuos Ginoo. Ug unsa may kinaiya nga gipakita ni Moises, gipakita ni Kristo o gipakita sa mga santos, unsa man ang kinaiya? Wa mo ka dungog sa mga pagbasa. Ang kinaiya nga dili gyud mosugot nga mamatay ang iyang isig katawo. Hatagan gyud niya kinabuhi bisan pag ang labing dautan. Tagaan gyud kinabuhi. Gilingay mong tupad ing na gusto kang mabuhi ko. Na gusto kang mabuhi ko. Ay, usahay ra ba? Kusog eta manunglo. Mabita na nga ang kalibutan karon kusog kuno kayo ning depression, kaning hikog. Nganuman, kay ang mga tao di na mo care sa iyang isig katao. Ang ato na lang yung paningkamutan nga mabuhi ta. Bahala na mo mga matay mo diha basta siguro laning amo. Hastas ato ro mga politicians. Takli-takli na lang na sila partido. Klaro man na, di ba? Ang kontra karon nagkauban na. Ang kauban sa una nagkontra na. Ngano man, kung asang pabor sa akong seguridad, anha ko. Kay lisod ang nagdi ko mo anha, patay ko. Ako gid ba? Ako. O tanawa si Moises, ipapatay na untas Ginoo ang tanang mga tao nga misupil sa gisulti ni Moises. Ningon si Moises, pabilin mo dinhi, unya musaka kus bukid kay gitawag kus Ginoo, huwata ang akong pagbalik. Unsa may gibuhat sa mga tao dito sa ubos, pag humanas 40 ka adlaw nga si Moises, wa na mo pakita. Naghimo sila katong ilang baka nga ribultos baka nga gitunaw gikan sa ilang mga alahas nga gidala mga gold. Ug paghuman ato ila dayong gisimba isa maoni ang atong manluluwas. Ayaw na mugtuo atong Moises kay namatay na to. Kanina'y atong Ginoo.
pastang lagutas Ginoo nga giilisan siya ato, ingnan niya si Moises, hutdon ko nagpatay ng mga tawhana, nga ikaw maoy akong tagaan og kaliwat, bag-ong kaliwat, nga maoy akong palambuon. Pabor ka ito ni ano? Pabor ka ito ni Moises. Og buot yung unahon-naon. Antos pa siya 40 ka adlaw, 40 ka gabi dito sa bukid, way kaon, wa kainom, kay may makaon dito. Pag uli pa niya, gisupak ra siya sa iyang kuwan. Moingon ito sa Moses, bitaw Lord, wa ginay batasan na mga tawhana, patya na lang na, ako na lay. Himo ang bagong kaliwatan, kay buutan ning akong kaliwat, kana mga animal na sila. Unsa may gihimo ni Moises, siya maoy niingon, Lord, ayaw in tao nagbuhata. Ako mo'y muhangyo nimo. Nahinumdum pagyud ko sa imong gisaad ngadto ni Abraham. So, giangko ni Moises nga nituo siya nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob mao gyud ang unang pinili sa Ginoo o gisaaran sa Ginoo nga ang inyong kaliwat mahisamas mga bituon kadaghan. Wa ilisi ni Moises nga, sige, ayaw na lang itong hinumdum ito si Abraham, si Isaac o si Jacob. Papas naman to. Ako na sa drone. Ninduta ka, no? Ang ato mga politicians karon naaning panghuna-hunaa ba? Unsa man ning panghuna-hunaa? Kanang gitawag na to continuity. Di ba, no? Unity and continuity. Kadungog na mo anang punga. Kanus amo nakadungog ana kanang punga, unity and continuity. Awa mo kay nomdom. Kadtong kumpanya panahon sa eleksyon sa 2022, dunay ni saad ato og continuity and unity. Natuman ba wa? Husga. Wa. Isuga sa ninyo eh. Ang gustos Ginoo united ta, unya mo continue ta, mo bitang karon ang atong tema sa atong year of jubilee karon, pilgrims of hope. Kanus aman dunay hope, kanus aman dunay paglaom kung magkahiusa ang katawhan, unya mo padayon sa unsay gilatid sa Ginoo. Kana bang magsubay tas planos Ginoo. Ug ang planos Ginoo nato nga maluwas ta. Una sa sala. Kay ang sala man gyud mao imod pahugno nato. Ikaduha, maluwas ta gikan sa mga katalagman sa kalibutan. Kinsa may makasagang sa katalagman sa kalibutan sa maaning linog, mga bagyo, mga kaning mga sakit, way lain ang gahom ra gyud Ginoo. Nya ikatulo, maluwas unta tagikan sa impyerno. Ang impyerno iya na siyawa. Ug kadtong mosunod sa yawa, maura sa toy iyang dadon ngadto sa impyerno. Lingi ay mong tupad. Ning kinsaroy imong gisunod. Ning kinsaroy imong gisunod. Oh, ana. Mao na si Jesus, si San Pablo, ila ginang gideclare og ang tanang mga santos for that matter, gideclare gina nila, the love of money is the root of all evils. Ang gugmas kwarta mao ginay tuburan sa tanang yawa or dautan. Kining ilang gitunaw nga baka o gihimo nga baka gikan sa tinunaw nga mga bulawan, nagrepresentar kana sa power of money or wealth. Mao iniilis sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo, siya ang kamatuoran. Kadtong ilang gihimong baka, hinimo-himo rato. Sa ato patong pinulungan karon, fake news. Pag ingon nila kini ang atong manluluwas, fake news. Ana, ang kamatuoran
mauragoy good news. Kamo, ganahan mos kamatuoran o ganahan mos bakak? Kamatuoran. Tira. May kinsa maroy gatog as tinuod, ang Team Duterte o Team Marcos? Duterte. Ay lagtubag at kanang kuan ba kanang kamo no hinungdom basta mangutana gani ko partig politika ay lamog tubag kay murag nangumpanya na. Ako ba guide lang ni ninyo kon makaluwas nato ang kamatuoran, sundo nato ang kamatuoran og atong ituboy sa pangatungdanan ang mga tao nga nahigugmas kamatuoran. Pero kanang nahigugmas sa fake news sa bakak, di ta na sundon. Di ta na sundon. Kung saan man pag check, pag fact check, nasa fact check. Kung saan pag fact check ang usa ka tao, saan man. Matod pa ni Jesus, makatabang man ang mga isulti sa ubang tao. Matod pa niya ako, i-fact check ko ninyo. Kinsa may unang nagsaksi nako, si Juan. Si Juan nagtug-an sa kamatuoran si John the Baptist. Pero matod pa ni Jesus, wa ko magkinahanglan ni Juan. Tanawa ha? Dili kayo kasaligan na ang gisulti sa laing tao mahitungod aning maong tao atong saligan. Pero makatabang na kuno na labi na gyud kung kanang tao nga nagsulti kasaligan o kinabuhi. Pero matod pa ni Jesus, niingon gid siya, aduna apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Unsa kinsa man ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga ako pinadala sa amahan. Ang mga buhat nga Diosnon. Nya unsa man ni mga buhat nga Diosnon? Una gyud kanang mosumpo sa mga buhat nga yawanon. Doon na gani ibuhaton ang tao nga makasumpo sa buhat nga yawanon kanang maong buhat Diosnon. Pananglitan, drogas. Unsa man na? Diosnon, yawanon. Kana bang illegal drugs? Sama ng shabu, cocaine, marijuana. Dinis atong nasod. Unsa man na? Diosnon, yawanon. Sige. Ang tao or mga tao nga mosumpo ana nagbuhat og Diosnon nga buhat. Doon na nabay na ning kamot pagsumpo anang drogas. Kamo na maigigo. Nini karong atong mga kandidato, kinsa nila karon gikan anang nidagan pagka-senador hangtod sa konsehal sa lungsod. Kinsa nila ang dunagyoy declaration nga sumpuon ako ang drogas. Nya nakita nato nga iya ginang gibuhat siyang kinabuhi kana moy atong butaran. Kay pinadala nas Ginoo kay ang iyang buhat nagsumpo sa buhat sa yawa. Ikaduha, kanang graft and corruption. Pagpangawkaw. Karon, bisag kung saan pa natog limod-limod, gabaha naman ang informasyon. Billions, trillions of our funds sa atong panudlanan sa nasod nangawagtang na. Gani ang ato kunong budget, ambot fake news ba ni? I-check lang niya ninyo. Na amasan ni wa man say ni argue ani. Ang kani nga accusation ba why ni argue sa laing side na 64 at least 64% sa atong national budget karong 2025 na release na kuno ngadto sa mga departamento nga angayng hatagan niini. As early as February this year na release na. Ambot ka karon dili basig 80% na kay February pa man to. January na approve katong ilang nasaynan. February 64%. Unya nay nagpetisyon aning atong budget. Nay nagpetisyon nga grupo dito sa Supreme Court nga illegal kuno kay naay mga blanco, giamendar pod ni sa pipila ka mga
naas administration nga naagi blanco niya human na release na bisan og questionable ang budget. Graft and corruption ang tawag ana. Kinsa karon sa mga kandidato nga ni-declare gyud nga akong batukan ang graft and corruption unya mo mention gyud sa mga kurakot nga nahitabo sa atong nasod ug ang iyasang track record nagpakita sad og nindot nga kinabuhi nga naglikay siya ng graft and corruption mo'y atong butaran. Pero kanang naghilom lang karon, kanang wa nagitingog karon, wa na gani mo declare unsa ning graft and corruption, bisag unsa pa na kasikat nga tao dili nato butaran kay pasabot nihilom siya kay gitapin-an na sa kwarta, gipaum-om na nagkwarta unang nihilom na. Naman tayo mga kaila karon nasa una sabaan kay na sila bahin aning mga anomaliyas kwarta, pero karon hilom na gid sila as in hilom. Mura bag makapangutan na tanganong ni hilom ni siya. Naamaro daghan paniid lang mo. Ikatulo, kaning terrorism. Kanibang sa nga na terorista sama anang mga extremist, mga underground movements, mga subversibo nga kalihukan. Kana bang muambos sa mga military, muambos sa mga kapulisan, mangutong ana mga businessman, pangayuan og people's tax. Naa man na ron, nikusog naman, gihimo naman gina nilang reel sa video gani, ang ilang ipangpatay. Doon na ba'y, unsa man eh, yawanon ba ni nga buhat o Diyos nun? Yawanon. Pagpatay kinabuhi. Ang Ginoo muluwas o kinabuhi. Daghan na sa karong krimen aning pagpatay, paglugos, pagpatay. Gani katong foreigner dito sa Boracay in town. Ga-enjoy. Di ending dito dapit sa may CR. Gipatay. Mga bata, gipangputlas liog, gipang-rape, gipangpatay, mga estudyante karon sugod na sag kamatay, kay gitulis nga gadag cellphone, nibalik na sa tong magsakay kag jeep, mag-cellphone ka, labnihon imong cellphone, taxi drivers karon, wa na sad, gipangtulis na sad, mga kanang mga dihang mga tindahan, gipangtulis, hasta pagutahong sari-sari store nga ang gitinda, itlog ra, tulison pag yun. Kinsa man ang ni-declare ani atong mga politicians nga nidagan karon ug wa mudagan, kinsa Manila ang nag-declare nga ako ning sumpuon bahala nagmagkadugo ko or mamatay ko, ako ning sumpuon mao nay atong butaran. Pero kanang nihilom lang wa maghisgot ana, ato na lang tingali ng papahuwayon kay pasabot wa na siya mobuhat sa sugo sa Ginoo, pagsumpo sa sala, pagsumpo sa dautan. Sugal pananglitan, sugal, illegal gambling, online o actual, dako kay ni nga evil karon hasta mga estudyante na buang na mga sugal sa online. Na ay manganhin ako hasta ng utang online, pagbantay in taon mo anang utang online. Mangabot nga rin ako og dool kay naputos nas utang dihas online, tablar sa nay sugal, mura bag imong gisugal. Kinsa may nisumpo ani karong sugal? Na atoy hiring-hiring kay sumpuon kuno tong pugo. Yes, kanindot ana. Online gambling, gaming, gambling. Pero giilisan sa dani karong perti na kunong daghan ng online gamblings. So nisumpo tag usa ni alaw tag na po, pasti lang lisura ana. No, na siya. So ang mga na-involve ni ini, sayon raman na kana mga politicians, mga kandidata karon nga di na bitaw magtingog-tingog against aning mga evil activities sa atong nasod nga ni hugno sa atong ekonomiya, na himong mga pobre na kaing ato yung samot ka pobre ang ato mga igsuong pobre ng daan. Ato na silang papahuwayon. Ilisa nato sa atong gitan-aw nga nagdaog pulong og buhat nga musumpo niini. Muna si Hesus
Pag-abot na niya sa kalibutan, gisumpo niya ang mga bakak, ang mga pagpakaroon ingnon, ang kaning pagka-domineering, ang mga kurakot nagihimo sa mga leaders atong panahon na sa mga Hudiyo, ug ang resulta gipatay gid siya. Apan sa dihang gipatay siya nga mo kanay atong gihandom karon ining atong Lenten celebrations, ang iyang kamatayon gihalad niya para mabuhi ang kalibutan. So dili na gyud ako ang iyang sentro, kung dili ikaw, kamo ang akong luwason. Gilingay mong tupad. Lingi aba, ang di mo lingi gasunod sa yawa. Ingna magpakamatay nako para nimo. Ingna ba na magpakamatay ko para nimo. Galisod gi kag palit og slat para simbahan. Pakamatay na noon. Pero basin pa di ay. Pamalit mo og slat ha. Daghan pa kay tag slat karon, di lang sa ko mo report og maalang ko mo update. Padayon tag palit og slat, pakamatyang taning pagpalit og slat. Doon na tayo mga daghang bisita nga ni anhi dinhi. Gahapon gani diha sa tayo bisita. Pag-abot rin sa Lapadiroy, manimbawt yun akong balhibo magtanaw sa inyong simbahan. Nindot lagi kay Father, simple kayo pero nindot yun siya tanaw. Nakutungod ni sa inyong mga slots. Ug dili ra nimo ay nanindot ning dinhi inyong nakita. Daghan dinhi mga kapilya nanindot na sad. Daghang mga parokya nga natabangan nato nga mo nindot-nindot sad. Ug ang gani ang ato yung pinaka garbo na nato og at the same time makapahambol daw na nato nga kining atong parokya nakatampo ni anang pagtukod ni anang nindot kaing shrine sa Capilinia di Fatima, the fourth replica sa Capilinia di Fatima dito sa Portugal, dinhi sa Pilipinas, the only in Asia, the only in the Philippines na adiha sa San Remigio. Dako kay natampo ang atong slat-slat dinhi. Pakpaka nato usabi ang atong mga slatters. Mauni ang buhat nga magtestimonya nga kita dinhi sa parokya nagbuhata sa buhat sa Ginoo. Although naatay limitasyon. Daghan sa mga tao nga dinis atong parokya naghigda sa balay nga to kayo gubaon kayo karon, nakapahimos na sila sa ato mga pabahay. Nihunong sa takaron kay nahutdan tas budget. Pero tiwason ta gito dito na ko paaboton sunod na kong birthday. Kuangan patag 15 ka buok balay. Pero nakahuma na tag 135 ka balay ang atong nahatag dinhi tibuok nato nga 136 ba to sa tibuok natong parokya. Salamat sa Dios. So kamo nakatampo ni ini. Kamo dinhi online, kamong online parishioners nakatampo mo ni ini. Busa mauna ni ang atong giya sa pagpadayon as pilgrims of hope. Gihulagway sa atong unang pagbasa ang kinaiyas tao nga dautan o ang kinaiyas sa mga taong buutan. Ang mga dautan, maglagot sila kung naay magbinuutan. Ilang dagmalan, ilang daog-daogon, o niya ila pagyong patyon. Kaya maglagot gid sila anang sultihan sila nga sayop ang ilang gibuhat. Kani sa mga tao nga buutan, magsigi sa nig-angkon nga sila anak sa Dios, kauban sa Dios, o niya musaway gid ni sila, mubadlong gid ni sila sa buhat nga dautan. Bisan pa man og mga matay sila. Gilingiyay mong tupad. Ingna di ka masuko og naay mubadlong nimo. Ingna kano. Na di ra ka maglagot og naay mubadlong. Sa ato karong mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno, tan-aw ninyo gyud in general ba kita mga Filipinos in general, kaming mga leaders o kamong mga leaders sa inyong tan-aw, makadawat ra ba
nga badlongon ang mga gitawag nato in quotation hiwi nga binuhatan? Ay, kana kay bawo mo. Kana bang ang atong kinaiya ba badlongon gani mubaos gyud mangita sag paagi nga daog-daogon lisod-lisoron sa tika? Mao nay kinaiya sa mga dautan. Kana bang mubaos gyud di gyud magpa ila nga daog siya mangita gyud paaging makabaos. Mo nang subo kay tan-aw no ang atong form of government nato, democratic kung kani, parliamentary, mo nang doon natay tulo ka equal offices sa atong gobyerno aron kuno na ay check and balance, na ay executive, na ay legislative, na ay judiciary. Karon nagkagubot sila in relation aning pag-aristo o pagpadang adto sa ICC ni former President Duterte ning react ang naa sa judiciary kay wa lagi kanang gitawag og due process of law, wa moagi sa atong korte nya, naa man na sa atong kuan gyud konstitusyon o sa atong justice system sa nasod, bisan gani sa international kuno nga justice o mas takibawan na kayo magtuon ana naminaw raman taning ilang mga aning komentaryo diha, ilang masang gipang cite ang mga provisions nga respetuhan gyud ang justice system sa matag nasod. Gani si kana kunong presidente sa Prime Minister ba na sa Israel o Prime Minister o kanang presidente ba na sa Russia, naamasad na sila warrant of arrest gikan sa ICC pero wag na sila matandog ngano man tungod kay iagi mas due process sa ilang nasod nya, wa man mo cooperate ang justice system nila sa nasod, wa man mo dawat sa warrant of arrest nga gikan sa ICC. Hangtod karon wa gid sila maaresto ana nya kita dinhi wa man ta mo dawat, wa jud ta mo dawat kay ngano man wa may korte nato dinis Pilipinas nga ming dawat o nya ming issue og warrant of arrest ngadto sa atong former President Rodrigo Duterte. Sa tinud-anay ang atong korte sa Pilipinas, ang judiciary, wa mo dawat ana. Ang ato sang legislative branch ni question ana, mo bitang ga-hearing na karon niya ang nangulo sa hearing sa legislative sa Senate si Senador Amy Marcos, ang igsuon ni Presidente Bongbong Marcos nga si Bongbong Marcos mausad ang head sa executive branch. Nya gi-question karon sa Senate, sa legislative branch, gi-question ang validity, ang legality sa kadtong pag-arrest o pagpadala ni President Duterte ngadto sa prisuhan sa ICC dito sa The Hague, Netherlands. Og nanggawas diha karon sa hearing nga sa mata sa atong balaod sa konstitusyon doon nagyoy paglapas. Nya sa ikaduhang hearing nila gahapon ba to? Tanawan niyo social media gahapon na sila ikaduhang hearing, wa na manunga ang tanan nga katong gipatawag sa executive department, wa na manunga nya matod pa sa ilang sa may tawagan ng Secretary General ba na sa executive o tigpama ba niingon dito nga dili na patungahon ning claim sila o gitawag og sa tawagan na executive privilege nga dili pwedeng pugson ang usa ka executive leader nga nas executive branch nga motunga anang hearing or ma-persecuted or na sila immunity ana. Kini ba ingon ani unsaon man pagka check and balance kon mag inananay na sila sa ilang gahom
Nabita sa Roigi Vlog, ang tinood ba to, i-check lang na ninyo, pero nalingaw lang sa ko ba, si President Netanyahu, kanang sa Israel, nibisita ko nung adto sa Hungary, na may video, niya ang Hungary, member sa ICC. Niya, na ay pending warrant of arrest si Netanyahu. Niya, nisod ka sa nasod nga member sa ICC. Di sa ato pa, parihaan ng giingon nila nga gi-arrest si President Duterte tungod kay ang Interpol mo'y nihatag og red notice niya. Wara ba day kuno'y red notice matud pa sa hearing sa Senate. Nihatag og red notice kuno ang Interpol nganhis Pilipinas nga dakpa na ninyo i-arrest na kay naa na siya crime against humanity. Nya kanisad si Netanyahu, naanasa na siya notice gikan sa ICC, and for sure, giagi na sa Interpol. So sa ato pa, ang mga members nga nasod, anywhere sa sa kalibutan, na ay hangyo nga kung muanha na dihang tawhana, dakpa dayo ninyo. Unsa may gibuhat sa Hungary, gipasidunggan ra si Netanyahu dito. Wa gidak pa. Nga naman, muagi pa man sa ilang legal, ilang korte. Nya, ni-refuse man ang Hungary nga ilang i-implement ang maong arrest warrant. Ang ilabang korte ba, ni-refuse. Ilang masanang katungod. Di gyud kuno kapamugos ang ICC. Nakaroon, unsa may nigawas nga taho, ang spokesperson sa ICC, gitug-an gid nila na kining pagpadaan ngadto ni President Duterte ngadto sa ICC, gitan-aw sa ICC nga valid nganuman kay bisag wa sila jurisdiction dinhi, bisag way korte nga ni-recommend, gisurrender man di ay sa atong government. Sa ila ditong side ba, ang tan-aw nila gisurrender nato ang atong citizen nga mao si President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Ang ato yung gobyerno mismo maoy ni surrender. O kinsa may nagpirma ni ana nga maong surrender, ang executive department. Gisurrender. Nya dawaton man na nila, di man na nila balibaran. So ang manubag karon, ang ato gidi ay executive department. Mo nang gahiring sila. So iyan po na to magkahusay ni silang tulo. Kay check and balance mo na. Executive, basig magpataka lag-execute, nilapas na di ay sa atong mga balaod. O niya, ang legislative, mausay muhusay kung naa may kuwa nga balaod, mo nang ilang gihiring in aid of legislation, aron dili na mautro ang maong hitabo, mabutangan dayog balaod. Niya kanang maong balaod, interpreto na, ipatuma na, pinaagi sa pag-interpret sa atong judiciary, o niya, ang executive mag-agad sa interpretasyon sa judiciary aron ma-properly implemented ang legislated, promulgated nga balaod. Ingon ani kanindot ang atong sistema sa nasod. Pero giyatakan na gani na maong sistema sa pipila ka mga gamhanan kuno, maguba ta. Mauna ang mga dautan, muguba og balaod para sa public welfare, unya masuko pagyod kun badlongon. Kusog kay sila moingon og fake news. Fake news. Gani gipang contempt na tong uban, gipang supinahan ng uban nga mga gitawag og mga fake news vloggers. Ana. Pero karon na gisigihag pangayo nga news nga niadto kunong March 11 na uli na ang First Lady dinhis Pilipinas alas 4 mating ito pasados kaadlawon niadtong March 11 hangtod karon ang gipangayo paghihapos mga netizens diha og inyong tan-aws vloggers nga mag live interview sa mga media conference, mag live hangtod karon wa gid na mahatag kay naa say mga grupo nga nagsigig ingon wa lagi mauli. Nya nasa mo ingon ang taga-executive department,
nanalagi nanas Pilipinas ang kanila sa speakers ay wap alagi i-probe ko na i-probe wa pa gid ni sila magkasinabot nganuman ambot lang muna kita maminaw lang ta nauli na ba o wa pa pang bata ni tubag pa nauli na wa pa ambot lang atong huwaton og ang kuana na ang pruiba na live interview sa media nga patambungan dili lang sa kanang mga pro-administration na media kung dili hangtod sad sa mga dili biased nga media kana bang way gidapigan aron klaro ang paghatag og impormasyon kani gamay ra kay ni siya nga gamay o dako ba ni kay na-related man ni atong kamatayon sa usas atong mga Filipinos nga namatay dito sa US na sensationalize kay na dungan-dungan gid na pagka dakop sad pag-aresto ni President Duterte katong namatay sa dito sa US o kani karong kontrobersiya na ay fake news na asay tinuod nga news karon si Kristo niingon nakaila ba gyud mo nako dili ka na fake news ang inyong knowledge nako ang tinuod wa mo kaila sa nagpadala kanako mo nang inyo kong gidumtan o kinsa may nagpadala ni Hesus aron kita luwason matud pa niya pinadala ako sa amahan og ni ako aron pagtuman sa sugo sa akong amahan inyong amahan pero wa mo kaila kay di man mo mutuo nako matud pa ni Hesus kita sang tanan mga igsoon pulos ta mga makasasala tungod kay wa na ta katuman sa misyon nga gihatag nato sa atong langitnong amahan na ilad ta siyawa mo na ang atong buhaton mobalik ta sa pag-ila nga kita di aing tanan anak sa Dios gilingay mong tupad ing na kaybaw kang anak ka sa Dios ing na kuno na kaybaw ka galisod pa gani mo glingi no niya karon first Friday maron sa Abril kuan ro nato debosyon sa Sacred Heart of Jesus kining atong kasing-kasing mao gid unta ang moila nga anak tas Ginoo aron ma-check nato ba nagbuhat pa bata sa buhat isip anak sa Dios nya wa na ganita magbuhat maghinulsol mao na gitawag og repentance mao na sa atong tubag sa salmo niingon ta ang Ginoo haduol sa mahinulsolon og kasing-kasing kitang tanan pulos ta sad-an pero ang Ginoo duol sa mahinulsolon og kasing-kasing nganuman kay ang mohinulsol sa iyang sala mopaduol man as Ginoo pasabot mo subay sa pulong sa Ginoo pero ang mo insistir sa iyang sala magpalayo nas Ginoo og lum-a na siya atake siyawa mo nang naa na siya daghang kasakit daghang mga sakit og kasakit hangtod gina siya mamatay at tanawa kinsa may mas malipayon og naong kinsa man ang team Duterte o team Marcos ay lagtubag analyze lang matanaw-tanawa kinsa may malipayo nilag mga naong kinsa may aligri nila kung magrally na ni sila magnamaron ang kumpanya man sila kinsa may dunay nahatag na murag kadasig sa mga tao nga ang tao mamakpak yung maayo mosinggit pag yun sa mga ngan inana ang team Marcos o team Duterte hilom ay lang nagtubag analyze lang pasabot kining mga tao nga mga kandidato nga kanabitan murag uga na kaistanan ang ilang relasyon sa mga tao nga bisag mo ingon pa sila pamakpak mo di gyud mo pakpak dayon kuana ni insister na sila sa ilang sala dili na sila attractive sa kasing-kasing sa mga tao tungod kay ang ilang mismong kasing-kasing layo sa Ginoo ang Ginoo ra may makahatag og kalipay pero kini ganing mga kandidato nga inig-adto pa lang nila mamakpak ng mga tao nya mosinggit sa mga ngan nga gusto nila isinggit in support niining maong mga kandidato kana magpasabot nga ilang kasing-kasing dunay kaduol di sa na sila ingong dili sad-an mga sad-an sad na pero duol-duol sa Ginoo
nga naman makakunik man kita sa atong kasing-kasing ngadto sa uban basta ang atong kasing-kasing na ay Ginoo. Nga naman kay ang kasing-kasing sa tao maunay balay sa Ginoo. Munang moingon ang Ginoo, hukman ta mo base sa inyong kasing-kasing. Gilas na lang lingi sa imong tupad ing na ay slot diha sa imong kasing-kasing. Ina na ay slot diha. Ana, hinaot ta mahigugma mo sa atong mga slots. Aron mo dali ra ning mahalin labi na gining atong kuan kaning atong para sa parokya. Sige, tagaan ta mo update ta, bahala nag-abutan tag alas 9. Sa atong SBF dag para sa kumbinto, ang atong halin as of yesterday niabot nag 54,335 ka slots, na apay 5,665 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 508 ka 16 slot challenge. Ang atong para sa atong Holy Week o sa atong Fiesta Celebration kining God's Healing and Deliverance Powers GHDP, ang atong halin iabot nag 15,856 na apay 54,144 slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 559 na sad ka challenge atong nadawat. Nya katong itabang natong Father Arnel si iyang parokya katong haligi para ni Mama Mary na apay nanatay halin nga 9,252, 2,748 na lang gyud ang atong kuwang. Hutdan lang ninyog palit tag 100 pesos ra ni. Nya naa ni 20 slot challenge nga tag 2,072 na sad ang atong nadawat. So pakpakan nato ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Kani namalit og slot ang kasing-kasing ani nila na ay Ginoo. Mahinulsolon ang ilang kasing-kasing. Ang ilang kadaw ilan ang gibuntog aron makapaambit silangan hinato sa simbahan ug maghatag sad ni kalipay sa simbahan ug sa mga tao nga makatagamtam niining atong gipang himo karon. So hinaot unta iampo nato ato mga leaders naa sa executive, naa sa legislative ug naa sa judiciary nga mga dagko gini sila mga inila ning mga tao ato ning gibutaran kadaghanan nila. Hinaot unta mahinulsulon sad ug mapaubsanon ang ilang kasing-kasing aron makalipay sila sa atong katawhan. Kining na naglalis nga mga grupo, pulos ni sila nagtuo sa Ginoo, sa Dios nga gituuhan sa mga Israelita. Pulos ni sila nag-ila ni Moises o sa mga propeta. Pero nagkalalis, naglibog sila kung kinsa gid ni si Jesus. Sama sad sa unang pagbasa, ang mga tao nga nagpaabot og propeta nga mugiya nila, gipadadaan ni Jeremias, ila na sang patyon si Jeremias sa ngalan sa Ginoo nga ilang gituuhan. So di kay ta mo kumpiyansa aning atong pagsigig simba. Kay posible di ay kining atong pagsigig simba gimanduan ni sa yawa. Posible pod nga gibanduan sa Ginoo. Gilingay mong tupad na kinsa may nagmando ni mo ron nga mosimba ka. Kinsa man? Ang Ginoo o ang yawa? Unsa may timailhan nga ang Ginoo mo'y nagmando nato kun mosimba ta? Unsa may timailhan? Maliwat tas Ginoo, gusto tang maliwat sa Ginoo. Mosimba ta kay gusto tang maliwat sa Ginoo. Pasabot, maminaw ta niya ug mangandoy tang mosunod unsa man ang iyang mensahe nato matag simba nato. Pero kung gimanduan ta sa yawa,
gusto natong matuman ang atong gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Muna musimba ka, kay mangayo kas Ginoo, mudiktar kas Ginoo. Simba ko ron kay birthday nako. Ano, unyag dili nimo birthday, adi lang sa akong simba. Simba ko ron kay magpa-blessing ko. Uy, musimba ko ron kay padung ra ba ko mularga. Ana, magpa-blessing ko. Unyag di na ka mularga, adi lang sa akong simba. Musimba ko ron kay sus, mo take ra bag board exam akong anak, akong iampo. Unyag wa nay mo take og board exam, adi na kong simba. Kana bang ang atong pag-anhi ba sa simbahan ang pagtuman lang unsay atong gustong mahitabo. Mao gani na atong batasan, manduan dayon ta siyawa. Mao na nga dali tang malagot kung dili mahatag sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan. Ngilingay imong tupad. Nawa ka nagmahay sa Ginoo anang imong mga kinabuhi karon. Sa imong kinabuhi bawa ka nagmahay sa Ginoo. Ay daghan kay nato, sige mahay, ngano man Lord, sige man ta kog simba, nganong pobre gyapon ko, naanoy way simba-simba, dato nun kaayo. Nagtinarong man ta ko Lord, nganong ako may gidaog-daog, naanon dihay nagbinuang, maunahin nooy nakapabor. Ana. Tinarong man ta ni akong pagdagan sa eleksyon, pildi man noon ko, nahinooy nagbinuang diha, sige pangurakot, mauna nooy nakalingkod. Ay na god. Di ba? Di mo ana. Maayo. Kay mga buutan demo. Si Jesus kagubtan sa mga leader, sa mga labi na sa mga Pariseo. Kay kani mga Pariseo mao man ni ang leading class atong panahona nga mao gyud magdiktar sa mga tao unsay buhaton. Nya si Kristo murag nahimo nilang eyesore. Nya tungod kay pag tuon nila sa Biblia naabay depikto ang kinabuhi ni Jesus. Una, niangkon si Jesus nga siya mao ang pinadala sa Dios, ang Mesiyas. Sa ilang nakatunan, ang Mesiyas adto matao sa Bethlehem, kay kaliwat man siya ni David. Unya, ang ilang nahibawan si Jesus nagtubo dito sa Galilea, sa Nazaret. Di gyud mahitabo nga siya mo'y Mesiyas, kay wa man matuman ang gipanagna sa mga propeta nga kinahanglan ang Mesiyas ari gyud matao sa Bethlehem. Nya kay wa man gyud sila magsusi-susig maayo, ang ilang gitan-aw ang kanaramang yung nahibaw-an nila nga background ni Kristo, ila yung gisalikway si Kristo. Pero karon nakita nagsusi-susi o gisuwat na nato ang Bible, ang mga nagsuwat sa Bible, linamdagan sa Espiritu Santo, nahibaw-an nga diin gid ay matao si Jesus. Di ka mo akong pangutanon, sa inyong nahibaw-an, diin man matao si Jesus. Uy. Otro sa di ay. Wala mo basa-basa di Bible, labi na, wala mo maminaw anang musimba tas misa di Gallo. Kanang inikatao mo na ni Jesus, daghan man kay nang basahon diha. Diin matao si Jesus. Nanaron. Dito matao si Jesus sa Bethlehem. Dito siya natao. Kay gikan sa Galilea, niadto sila ngadto sa Judea tungod kay si Jose kaliwat man ni David, nagpalista siya, nagpasinsos, kanabang nagpalista sila, bagigda niya si Maria nga mabdos na. Kanya sa ila ditong pag-adto, dito naatlan si Maria nga nagbati padung na mga anak. Nya kay wa man sila ibalay,
nanuktok silang mga balay, wa may ni pasaka nilang balay, wa may ni dawat nila, dito sila nakasud sa balay sa mga hayop. So ang naka-witness gyud nga nataw na ang Mesiyas ang mga hayop. Ngayon, saan man pagsangyaw sa mga hayop ngadto sa mga tao? Di wa kasangyaw. Kay doon na pantatoy tao sa Bethlehem nga ni pasaka ni Jose o ni Maria, nya dito nakaanak si Maria sa balay, posible nga kadtong mga tawhana mautoy musangyaw nga nataw na ang Mesiyas dinhi sa among balay nya ni akos Bethlehem. Di matuman na ang sugo sa Ginoo. Wa may midawat. Murag wa matuman, pero natuman di ay. Muna ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon, matuman gid na. Kung di na to dawaton ang iyang kabubuton, matuman gihapon na. Pero kita mo'y alaot nga naman kay ang kabubuton sa Ginoo wa matuman din hinato didto natuman sa laing lugar. Kining atong nahitabo ros nasod nga porti ng daghana na tong problema, labi na gining kalisod, kagutom, sugod na sad ang drugas, kuyanap na sang mga adik, tulis, rape, pagpatay, hapit kada adlaw na nasa tay mabati, tulis, rape, patay, either sa drug addicts or sa mga diris mga gitawag natog mga subversive groups na mga terorista. Kining way hunong away sa atong mga politicians, kining way hunong nga issue aning corruption dinhi sa atong nasod nga usatas mga top countries in the world na top notcher sa corruption. Kining maong mga butang nahitabo tungod kay nisugod na tingali ta, di lang tingali. Wa na ta mudawat sa Ginoo sa ato yung kasing-kasing, labi na sa atong mga leaders. Kutob na lang ta sa debosyon. Wala na gitay imitation of Jesus. Ilingay mong tupad. Ing na nagsunod yung kas Ginoo. Ing na. Kanang debosyon, worship, preaning pagsimba, mauna ni ang sinugdanan sa imitation. Kanus aman ang imitation mahitabo, kung ato nang puy-an ang pulong sa Ginoo. Sama ng kamatuuran. Matod pa diri ni Nicodemos, ingon si Nicodemos usas mga Pariseo, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kun unsay iyang nabuhat. Inana, karon sige tag panghusga ug arita mo tan-aw sa mga anti-Duterte. Si Duterte wa mohusay sa mga sad-an, iyang gipa-EJK. Mo nang gikiha siya for EJK, extrajudicial killing, sa mga anti-Duterte. Mostly ana nila related sa mga gipang-accuse nga related sa mga drug lords o drug trade. Ana, ari sa kang maminaw sa side sa mga pro-Duterte, nag-ingon sad, kining pagpapriso ni Duterte dito sa ICC, wa sad moagig paghusay, due process, dinhis atong balaod sa Pilipinas. Gidritso lag arrest o niya, gidangat to, gi-accuse pa nga kidnapping. Nakaron, kinsa may atong tuhuan ani nga si Duterte wa mo follow og balaod sa due process, o ang nagpaprisong Duterte karon wa mo follow sa due process. Kinsa may atong tuhuan? Oy. Sige, bahala mo diya. Karon
Aron makuan, matinaw-tinaw, naghimo og hearing ang Senado. Nya nasa mo criticize nga wa na ni kapuslanan kay naghearing ta og legal ba, makaturunganon ba ang pagpadala dayon sa former President Duterte ngadto sa IEC nga korte og prisuhan or dili ba? Ngano man kay naghearing ta para pagtimbang-timbang kung makatarunganon ba o dili, legal ba o dili, pero tuan na priso na. Nasa mo ingon, dili oy, mapuslanon gyapon kay ngano man naa pa may 5 nga isyuhanan pagwaran. Para na lang ni sa future nga mga arrest warrants na sad na i-issue sa ICC. Hain may sakto ani. Naghearing after na priso na ngadtos gawas o unsa may maayo maghearing o sa una pa himuon ang desisyon sa Ginoo ug mao say gibuhat sa mga Hudiyo sa una kinahanglan gid sa paminawon ang matag side maningkamot hangtod sa katapusan nga mahibaw-an ang kamatuoran ug naa sad na sa atong konstitusyon kanang atong mga human rights diha, Bill of Rights ug sa atong justice system. Kanus-a man ta makasunod sa Ginoo kun mosunod ta sa balaod nga gihanay para sa public welfare, public order. Tanan nga balaod nga naaprubahan para sa kaayuhan sa usa ka katilingban kun sundo na nato atong mahibaw-an in quotation lang ang kabubut-on sad sa Ginoo. Pero kung mosunod na ta sa atong personal interpretation sa balaod unya i-impose dayon nato posible nga nawagtang trespassing. Balaod yapon pero ato orang personal interpretation or certain group of persons. Kaya nga naman, maigo manggutaning gitawag og mga biases. Bias ba? Kinsa dinhing asawaha nga dili gyud usa muyaw-yaw sa bana, maminaw usa sa bana, una pa muyaw-yaw. Tasang kamot. Hoy mga asawa, auditso gid day mo yaw-yaw no, putak-putak gid dayon, nya kanang accuse dayon. Mga bana kinsa dinhi ang di gyud mosinghag or di mo tubag sa asawa, maminaw lang gyud usa sa tanang isulti sa asawa, tasang kamot. Ade usa. Utrosan mo. Mga ginikanan, kinsa ninyo nga tagaan gid ninyo due process ang inyong anak, di gyud mo mosinghag, di mo mga saba, di sad mo manglatos, inyo usa silang pasultihon og maayo. Tasa kamot. Ana ay mga duha ka buok ni isa pero ana rasad kutob ana. Mao ni kuwang nato. Pulos ta nagsunod kunuhay sa balaod pero usahay kumkumo nato ang balaod sa atong kamot na magidong tatay korte as Filipinos na atay mga korte moagi gid unta ta sa korte, due process, legal process. Nya sa ato sang personal nga kinabuhi kamao gid unta tang maminaw sa atong isig katao. Dili ta mo diretso lang hukom. Musulti ta pero naagyoy gitawag og allowance for katubang revelation sa tinuod nga kamatuoran. Kay kani manggong pamaagis Ginoo mga igsuon, lisod kay masabtan. Example, kanang pagpalit og slot unsa man na makaayo o dili. Kinsay moingon nga makaayo, taas ang kamot. Taas. Sige. Kamong ni isas kamot, kapila na mo nakapalit og slot. Bahala na mo diha. Kay mo ingon ka makaayo, pero naras imong unahuna, pero og ika na ingnon palit og slot, awayo lang ko, kay pobre man ko. Di gina makaayo.
Kay makaayo pa, bisag pobre ka, mopalit ka. Kay makaayo man. Oy, dayon tag rason. Parihaan na agong moingon ta nga kanang gisulti ni Kristo nga moingon tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Makaayo na dili. Kinsay mo ingon nga makaayo na tasa ka mo. Sige. Tanawa. Dunay daghang mga anti-Christ din nanimba pero anti-Kristo. Anti ba? Antay ba? Kana bang paragod anti-Duterte, anti-Marcos. Nga ang tanang isulti aning tawhana kay antay naman ka, bisag siya pa'y imo kunuhay gi atubang, di na jud kamutuman. Laluya din Kristo karong buntaga, no? Wa din mo sugot aning iyang giingon. Sige, ato lang us-usag jutay kanang niingon si Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Kinsa may mopabor ana nga makaayo na tasa kamot. Ngay usa dito duha tulo. Tuloran hastang luoyang Kristo. Kinsay mo ingon nga mooyon nga kulurin ang imong buhok aron mo batanon ka tasa kamot. Away nang olors buhok. Kiskisi na imong kilay para mabadlisi aron mo angay unya nindot ta kay kagnaong tasa kamot kinsay mo oyon ana. Oh, klaro ana inyo mga naw. Mao na ato gyung susihon. Pulong banis Ginoo o pulong sa tao. Matud pa sa atong tubag sa Salmo. Sa tetong tubag, o Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Yes, wa tay laing kadangpan ang Ginoo ra gyud. Aning mga linog, aning gubat, kining kagubot, kining kasamok sa atong katilingban, ang Ginoo ra gyud atong kadangpan. Pero dili sa ta makadangop niya kung di ta ka maong mutuo sa iyang mga pulong. Bisan karon panahon sa atong eleksyon, dili ta magsigig paminaw lang anang mga tao nga nagsigig sulti side sa Marcos, side sa Duterte, side sa mga independente nga mga kandidato kay makailad kay nang ilang mga pulong. Maminaw ta, mudangop tas Ginoo, Ginoo giyahi ko. Tagai ko sa imong guidance, wisdom, aron akong pilion ang mga tao nga angayng pilion. Nya moingon din ang Ginoo, paminawa lang ang kamatuoran. Na makatabang kay nato na sa social media, na ay tinuod, na sa di tinuod, pero dako kay gikatabang kay naa dihay daghan kayong mga kana ganing kasaligan nga mga gibuhat ang atong mga tao nga naningkamot pagpakita unsay nahitabo aning atong eleksyon sa ilang mga rallies ana gi-live man na sa mga gipang-upload ana mabati nato unsay ilang gipangsulti ang ilang mga naong makita nato kay nam sa mga naong diha nga murabag kanang magduda ta kung matinud-anon bang iyang naong, di ba? Sa mata mo makikita ang asana? Sa mata mo makikita ang aking damdamin. Makita mo na nato. Nya, makita sa nato ang reaction sa mga tao. Na ay nagsigid himog kalye survey. Kaya naam sa mga survey nga makapangutana sa ta, nganong kanimang mga tawhana ang pirming top notcher sa survey? O niya, mura mag-igrali nila, mingaw man kayong mga tao, di man kay sila hot. Nya di ano'y hot kayong mga tao, inigrali, magsigig yung sagit-sagit, di man maapil sa survey. Maminaw tas na mga kalye survey, kana bang aktual bang ilang suroy-suroyon niya, ibadlis-badlis, inana. Makatabang sad, maabli-abli po ta. Mura manig na makak. No? Anha diyan nato makita. Pasabot, involved, open, your mind and your heart and your faith to the realities nga nahitabo karon in relation sa atong eleksyon. Inana ng atong buhaton aron ang kabubuton
kabubuton sa Ginoo mo'y atong masunod panahon sa eleksyon. Nga na pa man gay last nga kuan kontra nato unsa man tikason ang counting. Sa ato nang tawag og dagdag bawas na ibawasan na asay dagdagan. Unsaon man na nato pagsumpo? But lang. Ako kibaw. Mao na. Unsaon man pagsumpo na? Dagdag bawas. Humanan, nindot na kay kagipili. Ang tanang tao, nipili yun sigon siyang konsensya. Pero pag abot itos masin, gikontrol na daan ang kaning kuan, resulta. Unsaon na nato pag-control? Ha? Ambot lang. Maminaw sad ta sa mga suggestions. Naaman sa mga suggestions ana, na suggestion sa kumilik, na sa suggestion sa mga katawhan, ato sang paminaon niya suwaya nato pagtuman. Nga igsuon, dili sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Apan masunod na nato basta sama ni Propeta Jeremias nagsalig sa Ginoo, sama ni Hesus nagtuman sa kabubuton sa Amahan hangtod sa kamatayon. Og maunay challenge nato karong nanimba, og challenge natong mga Katoliko, og in general natong mga Kristiyanos.